Masayang araw po. Ito ang ating consolidated pen. May umanak po tayong bagong inahin dito. Yan po ang kanyang mga biik. Sampu po ang inianak na biik ng inahin, kaya maliliit po sa umpisa ang kanyang mga biik. Kaya ako po mas gusto ko yung nasa mga 8 lang ang inianak nila. Mas malalaki po yung kanilang nagiging mga biik at mas madali pong nakakabawi. So yan po, 2, 6, 7 po yung nakikita ko. Nasaan yung 3 mo pang anak? So may mortality po siguro siya at yan lang ang kanyang mga buhay na anak na nandito sa kanyang tabi. Pero yun po, maganda naman ang pinakikita lang yung mga baby mo eh. So yan po ang ating bagong anak na inahin. Patuloy naman pong may mga umaanak pa rin dito sa ating consolidated pen. Sana po ay matigil lang yung problema natin dito sa consolidated na nagkakaroon po tayo ng sour milk. Sa hitsura naman po ng mga biik dito, wala pong basa ang puwet. So baka po maayos lahat ang mga biik na ito. Yun po, 3 nga yung patay. Mukhang bloated. Magbibiyak po ako para makita ko kung may makikita po tayong dahilan sa ikinamatay o talaga pong may hina lang sa mga biik. Yun po kasi ang problema nga, pag maramihan ang nagiging anak, meron pong hindi nakakadede, meron naman po talagang maliliit. So yan po, by the end of the month or early June, iwawalay na po natin yung iba pang mga biik na nandito sa ating consolidated pen. Lahat po ng mga biik dito, maliban dito sa mga bagong ipinanganak na ito, ay atin ang naturukan ng ivermectin at ng Respisure. So yan naman po ang ating barako, namamahinga lang. Umulan po dito sa Angeles kagabi. At nitong madaling araw, ng malakas-lakas din po. Pero yung pong mga lugar na yan, tulad po nito na may silong, basa pa ang lupa. Pero yung pong mga lugar na labas sa araw ay tuyong-tuyo na rin po. So yan po ang ating update dito sa consolidated pen. Pasyalan muna natin si Kay bago po natin puntahan ang mga alaga natin sa Sampaloc. So si Kay naman po ay dito lang sa may gilid ang pwesto. Nandito po sa sulok ng rabbit tree. Ito pong mga luma nating rabbit cages, kakalasin namin yung mga hose. Pagpapatong-patungin po namin, gagawin naming barrier dito po sa bakod. Kasi po mababa lang yung bakod natin dito. Diyan po sa tabi ng bakod, pagpapatong-patungin natin itong mga cages para po merong barrier. Kasi itong lugar na ito ay gagamitin din po natin na palakihan ng ating mga biik. So bago po tayo tumawid sa Sampaloc, ito po si malapit naging mama na si Kay. Okay. Laki na ng tiyan mo na. Yung una po ay mahinang lumaki ang tiyan niya. Pero ngayon po, yan, bilog na bilog na. Ito pong sumunod ay lumalaki na rin ng tiyan. Yung pangatlo po ay nagde-develop na rin. Itong dalawa pong ito ay Pampanga Native Cross Quezon Black po. So yan po ang ating update
sa mga alaga dito sa may unahan ng farm. Dito na po tayo sa ating sampalok pen. Siyam na lang po ang ating mga inahin at dumalaga. Wala na po palang dumalaga dito. Yung dumalaga na itinawid natin dun sa consolidated, na pinakastahan kay Mario, hindi po nag-reheat. So hopefully ay talagang buntis na po yon. So dito naman po, ito po yung pwesto nung una nating umanak. So umalis na po siya rito. Kaya ang nakapwesto ay si third. At saka ito pong ating isang QB crossbird. Ito po yung isa pang QB crossbird na siya pong huling umanak. Ito ang kanyang pwesto. At nagsama po dito yung dalawa nating Pampanga native. Yung galing po sa unahan ay dito rin tumawid. So ayan po. Humanap ng mas magandang masisilungan siguro yung inahin. Gawa po ng nag-ulan kagabi nga. Malakas-lakas po yung naging ulan. Kaya yung mga hukay-hukay ay nagkatubig. Pero yan po. Itong nasisilungan ng sampalok ay medyo tuyo pa ang lupa. Pero yung pong labas ay medyo basa pa. Yung labas po ay tuyong-tuyo na. So yung pong mga naiwalay natin na galing dito sa sampalok at may ilang na galing consolidated ay dito naman namin ilinalagay. So may ilan pa po tayong medyo malalaki dito pero yung iba po nating alaga ay maliliit na. Mga 25 kilos na po yung iba nating alaga. So baka po mapilitan tayong magpahinga ng kaunti or liliit ang ating mga deliver kay ka-farmer. So yan po ang ating mga alaga dito sa sampalok. At ito po ang kanilang mga naiwalay na mga biik. Nakahanda na po ang ating mga i-deliver. Nakapagkarga na ng 10. Kaya biyahe na po tayo papunta ng San Juan Banyo sa Arayat para po mag-deliver kay ka-farmer. Nakabalik na po tayo galing sa deliver, kaya pamimeriendahin naman natin itong ating mga alaga. Ito po yung pinakahuling winalay. Yan po, ganadong-ganado naman sa pagkain. Pagtaktak po ay lapit agad. Ito po yung mga malunggay. Tinakpan na nga namin ng yero para hindi kainin ng kambing yung balat. Ayan po ang tumatandang hagod ng malunggay. Kunang ko po doon sa kabila, mas maliwanag. Mas kita sila. Ayan po, mga 1 metro haba. Tapos almost mga 1 1/4 po ang diameter. So yan po, tuloy natin yung pagpapakain. So ito yung 51 po na pinakahuling na iwalay. Ito yung 62 naman. Ang difference lang po ng pagkain,
itong mga huli nating iwinalay ay mayroon pang premium na hog starter sa kanilang pagkain. Mga 5 kilo po na premium hog starter kada pakain ang ibinibigay. Ito namang ating mga mas matatanda na alaga, mas kaunti na po ang hindi pa, mali po. Wala na pong hog premium. Wala na pong hog starter premium, pero 11 kilos naman po ang ating ibinibigay na hog starter kasama ng kanilang soya na kinakain. Ang pakain po ay isang puno na higit sa drum na ito. Yan po, yung 2 drum. Magkasama po itong 2 matatanda na natin. So dito po tayo kukuha ng ating mga sunod na pang-deliver. Kaya liliit po ng kaunti yung ating mga baboy. Mga 25 po ang mga susunod nating maidi-deliver kay ka-farmer. Meron po tayong ilang malalaki na nakatabi. Gagamitin niya po yon sa kanyang kainan. So ito lang po ang natira dito sa ating huling kulungan. 2 bentihan at isa pong mga 50 kilos. So yun na lang po ang natira dito. Kaya ililipat na rin namin ng mga yan para po malinis at ma-disinfect na uli itong ating huling winning growing pen o yung pen number 4. Gawa po ng by late May o early June. Meron pa po tayong mga naiwang biik dito sa extension at dun sa original area ng ating second breeding pen. Meron pa rin po tayong ilang biik dun sa consolidated. Yun naman ang ating iwawalay. Dito po sila magsasama-sama sa pen number 4. Ito pong number 3, in 3 weeks time ay malilinis na rin yan. Mauubos na po natin ang baboy dito. Kaya isusunod po natin yung pen number 2. Kaya po full feeding ang aming bigay ngayon. Walang awat sa kain. Yun hong kayang kainin ng baboy ay atin ang ipupukpok sa kanila para po mabilis ang kanilang maging paglaki. Ito pong mga ito ay mga January, February born. Yung mga nandito naman po ay mga March born. Yun pong nandun ay mga March, early April naman, yung sa ating first breeding pen. Ay, sorry po, growing pen pala yun, hindi breeding pen. Kaya po kailangan pa namin gumawa ng additional na growing pen para nakakapagpahinga pa ang ating mga kulungan. So hanggang dito na lang po muna ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.